Hello, good morning po. Magbibigay lang po ako ng konting advice para doon sa mga nagpaplano o nag-aambisyon na kumandidato sa ating gobyerno, gaya ng mga representante or representative ng bawat grupo o bawat nasasakupan, no? Advice lang po ito, huwag kayong magagalit. Ito po ay para din sa ating lahat, sa ikabubuti natin, ano? At para sa inanais nating pagbabago. Alam ko po na kayo may mga kakayahan. Alam ko po na kayo ay may karunungan, no? Pero masasabi ko po, alam nyo, instead na kayo po ay tumakbo, bakit po hindi na lang natin suportahan yung mga kilala na at sanay na sa galawan ng gobyerno, no? Bakit hindi na lang natin pagkaisahang suportahan ang matitino mula sa pinakamataas na lider, senador, kongresista, hanggang sa barangay, no? Mga mayors. Bakit hindi na lang natin sila suportahan kaya para solid ang boto para sa kanila? Para may panalo natin at matiyak natin na talagang magkakaroon ng pagbabago. Alam niyo po yung mga baguhan, para po tayo nakikipagsugal pa dyan eh. Kasi hindi natin tiyak ang tunay lang. Wala pa kasi tayong nakikita na nagawa nila o kung ano talaga ang tunay na ipinaglalaban nila o ipaglalaban nila. So, para sa akin, ano po, di ko naman po kinukontra ang inyong kagustuhan. Di ko rin po kayo tinitake advantage. Ang gusto ko lang po, maibigay sa inyo itong aking katwiran, itong aking pananaw, itong aking naiisip na mas makakaganda, no? Bakit po hindi natin na lamang gamitin natin ang ating mga grupo, gamitin natin ang ating mga page, FB page, ang ating mga YouTube? Bakit di po natin ito gamitin sa pagsuporta sa mga matitino at sanay na makipaglaban sa mali, no? Marami pa tayong mga politikong matitino, makabayan, makatao, at makadiyos. Yung itatakbo natin, imbis na tayo ang iboboto, mauuwi din lang naman tayo sa pagkatalo, isupport na lang natin sa kanila. Wag na tayo makipag-competition pa ng boto. Wag na natin ipakita sa tao na ibinoto tayo, ginusto tayo. Kung talo rin lang, alang din yan. Total, nakikilala na tayo sa pakipaglaban sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mali, sa social media. 'Di ba? Sa kalsada. Na isisigaw natin ang mga gusto natin. Sayang naman kasi yung boto. Kung mapupunta nga sa'yo, hindi ka naman mananalo, di buti pa yung magiging boto sa'yo, ibigay mo na lang doon sa politiko na makakapagbigay ng pag-asa sa ating mga mamamayang Pilipino para sa bansa. For example, ako, tumakbo akong representative ng Kongreso. Okay, ibinoto ako, nakakuha ako ng 3 milyong boto, no? For example lang to, mga DDS, huwag kayong masyadong advance ang utak. For example, si Aling Marie tumakbong representative ng
kababaihan o ng matatandang hukluban, sabi nga ng mga DDS. Aba, nakakuha nga ako ng 3 milyon o 5 milyong boto. Talo pa rin naman ako. Aba, edi hindi na ako tatakbo pag ganun. Para 5 milyong boto ko, kung si Atty. Lenny, kung si Senador Risa, kung si Senador Trillanes, kung sino pa yung mga Senator Bam, Senator Kiko, aba, edi, kung sa Vice President o may Marcos pa rin na gaya ni BBM o ni Sandro, aba, edi, yung 5 milyon kong boto sa kanila na lang mapupunta yan kung sino man yung talagang gusto kong maglingkod, no? Sa kanila mapupunta. Wala na sila magiging kaagaw sa aking boto, puro sa kanila na lang yan. O edi nakatulong ka na, matutupad mo pa yung gusto mo sa ating gobyerno na kasi hindi tayo dapat naghahangad na tumakbo pero iba pala iniisip natin, hindi sa paghangad kundi yung maging makilala ka lang, no? Maging sikat ka lang. Pagdating doon sa trabaho, wala ka na palang alam. Gaya ni Rowan Padilla. Oh, di ba? Mga walang kakwenta-kwenta. Oh, ano nangyari? Ya sila Bato de la Rosa, sila Bongo, o ano masasabi? May nagawa pero mali, di ba? Kabobohan, katangahan. Kung yung mga yan hindi nagsiboto, ibinigay nilang sa matinong politiko yung magiging boto sa kanila, di kaganda ng ating Pilipinas, di ba? Advice ko lang po yan, kung pakikinggan nyo o hindi. Alam nyo, masarap yung tayo ay nakakatulong. Masarap yung tayo'y nagpapaubaya. Masarap yung tayo mismo nakakaisip na ganito pala ang labanan sa gobyerno. Kahit tumakbo ko, maraming mas may kilala, maraming mas kilalang kilala kaysa sa akin. Wala din. Gagastos ako, mapapagod ako, magngangawa ako, iboto nyo ako. Makakakuha nga ako ng boto, hindi rin naman ako mapapaupo. Di wag na lang, di ba? Pagpatuloy na lang natin ang pagsuporta sa mga taong karapat-dapat para sa ating bansa. Huwag na tayo maghangad. Maganda yung tayo ang pinagsisilbihan kesa tayo ang nagsisilbi. Nagsisilbi tayo pero palpak pala. No? Wala tayong makukuhang paninisi, panghinayang na tayo ibinoto. Wala tayong makukuhang masasabihan tayo ng bobo, tanga, wala tayong alam. Diba? Sakit yun. Kaya mas mabuti pa. Kundi rin lang naman ninyo kayang tapatan ang kaalaman ng mga nakaupo na at sanay na sa mga galawang gobyerno at nakita na natin na sila mismo ang kumakalaban sa mga nagkakamali at nagkakasala. Sila na lang ating suportahan. No? Kasi tatakbo kang presidente, tatakbo kang congressman, tatakbo kang representative, tatakbo kang senador, mayor, pagkatapos, alam mo sa sarili mo, na wala ka pa rin naiintindihan talaga pagdating sa loob ng mga bawat opisinang yan. Nakakahiya. Mabuti pa, isigaw na lang natin ng sama-sama ang isang pangalan na magpapatatag sa ating bayan. Magbibigay ng pag-asa, magbibigay ng pagbabago, at higit sa lahat, dadalhin tayo sa tama, dadalhin tayo sa magandang pananaw, at mag-iiwan ng magandang legacy sa ating mga kaapu-apuhan. Yun ang ating suportahan.
Ilagay muna natin sa isang tabi ang ating sarili. Huwag na muna tayo mag-ambisyon. Total, mga first-timer, mangangapa po kayo sa katotohanan lang. Mangangapa kayo sa loob ng gobyerno. No? Yan po ang masasabi ko, mga kapatid. Hindi po yan rally. Hindi po yan vlog. Ang dali-dali lang nating magsasalita. Ang dali-dali nating sumigaw. Ang dali-dali nating kumumpas. Meron po diyang written. Gumagamit po dyan ng papel at lapis at nakasalalay lagi dyan ang iyong pirma. Kung kayo may natutukso sa pera, sa sweldong malaki, hindi po yan madadala sa hukay. Pero yung pong dignidad, yung kagandahan, yung kabutihan, at yung kaayusan ng buhay ng bawat mamamayang Pilipino, yan ay habang panahon na ikaw ay maaalala at ikaw ay pasasalamatan. Yan po ang aking masasabi. Ang pera, ang sweldo, kikitahin yan kahit wala ka sa gobyerno. Salamat po. Thank you.